Magkataas sa Diyos. Sumagot si Maria, mangyari nawa sa akin ang kalooban ng Diyos. Naglihi si Maria. Tingin natin sa mga kanya ng Guadalupe na tayo ay makasundin tulad niya sa kalooban ng Diyos. Sa hirap sa tingkawa, sa tuwa ng pagis, sa kubay at kamatayan, kung pinutupad natin ang ating mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Pagkukulang ng pansin ang pagdalo ni Maria sa tahanan ni Zacarias at Isabel. Pagdating ni Maria sa tahanan ni Santa Isabel na kanyang pinsan upang paglingkuran, winika nitong muli, pinagpala ka sa lahat ng babae at pinagpala naman ang iyong anak. Noon kapwa sila nagdadalang tao. Dala ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan. Si Isabel naman si Juan Bautista. Lumukso ang sanggol sa tiyan ni Isabel nang maramdamang sumapit na sa kanilang tahanan si Maria at si Jesus. Si Maria dala si Jesus sa tiyan pa lamang ay naging kadluan ng mga biyaya ng Diyos para sa mag-anak ni Zacarias at Isabel. Tunay nga siyang kapagpapagitan ng mga biyaya ng Diyos. Binibigyan din tayo ng halimbawa ng paglilingkod sa ating kapwa. Lumod ako na ay siyang magpapalalakaan tulad ng ginawa ng Biyaya ng Guadalupe kay Jesus na nasa kanyang tiyan. Manalangin tayo sa Panginoon sa tulong ni Maria. Birhen ng Guadalupe na nabuhay, ipanalangin mo kami. Ang sakit ay iba-ibang kaminang pisikal, moral at spiritual, ay magbukol tayo ng kahilingan, na matamo nila ang kagalingan at lakas. Panalangin tayo sa Panginoon sa tulong ni Maria. Birhen ng Guadalupe na nabuhay, ipanalangin mo kami. Dahil sa di maiwas ang problema at tulad ng pagtanda upang sila hindi masaya, mapayapa at malakas sa loob at isip para patuloy na magtuloy pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig. Bakay po. Salamat. Ay, thank you po. Kawawa naman ako.